Purihin po ang Panginoon sa muli ay magandang umaga po sa bawat isa sa kabuuan ng Jesus Our Salvation Christian Ministry. At ngayon po, sa mga oras na to ay mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Singin po muna natin yung patnubay ng banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Purihin ka nga po dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat sa muli Panginoon. Patuloy po kami na lumalapit, nagpapakumbaba, patuloy nagpapalinis Panginoon. Lord, madalas po kaming magkamali ayon sa salita mo na ang tao malimit magkamali, magkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Saan man kami nakapaloob, Panginoon, sa buong sanlinggo, O Diyos, patuloy mo po kaming linisin at patawarin, Panginoon. Marami pong salamat sa mga pangako mo, O Diyos, at salamat sa banal mong Espiritu na siyang patuloy na gumagabay sa amin. Sa oras mong ito, Panginoon, inaanyayahan namin ang iyong presensya na siyang manguna sa bawat isa sa amin, lalo na po sa lingkod mong gagamitin. Patuloy mo po akong samahan, Panginoon. Sa pangalan mo po, patuloy namin pinagkakatiwala ang gawain mong ito. Sa bawat makikinig, Panginoon, patuloy mo kaming pagkaisahin sa isang Espiritu. Marami pong salamat, O Diyos, para sa iyo ang kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po ay dumulog sa ating pag-aaralan. Okay. Sabi po rito sa Mateo, samahan niyo po ako. Mateo chapter 28 verse 27 to 28. Sabi po rito, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak. At yaong marapating pagpapahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating pag-aaralan. Sa ating pag-aaralan sa Book of Matthew chapter 11 verse 27 to 28, nakapokus po ako sa pinaka-verse natin ay 28 na doon sa paanyaya ng Panginoon na tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Kung titingnan po natin, napakapalad po natin dahil yung alam ng Lord na ang tao ay darating ang mga pagsubok, darating ang mga hindi inaasahan, pero makita po natin ang Panginoon na nagpaanyaya lahat ng tao, walang exempted po, na inaanyayahan na. At nakakatuwa po dahil yung pagpaanyaya ng ating Panginoong Jesus sa atin ay nandoon muna yung kapahayagan sa verse 27 na ibinigay na ng Ama ang kapangyarihan. Ibinigay na. Kaya nandoon yung pag-anyaya sa Kanya. Paanyaya niya na tayo ay lumapit. Sino po ang inaanyayahan ng Panginoon? Yung lahat na naniniwala sa Kanya. Kabilang ho tayo doon. Na kung tayo ay may pananampalataya sa Panginoon, kasama tayo doon sa inaanyayahan ng ating Panginoon. Na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo na kapahinga. Napaka-sarap hong damhin. Alam niyo, naranasan niyo na po ba yung dumating sa punto na nagka-problema ka and then sabay-sabay yung iba't ibang pagsubok, sabay-sabay, pati yung mga bill natin buwan-buwan. Tapos mag-devotion ka, ito ang mabasa mo na lumapit ka sa akin. Alam niyo, minsan talagang maiiyak ka ba sa
kabutihan na ginagawa ng Lord. Tunay na mang-aaliw ang ating Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon at tayo ay tuloy-tuloy na. Sabi nga, pagod ka na ba, kapatid? Pinamagatan ko po ito na pagod ka na ba, kapatid? Sabi nga, doon sa paanyaya ng Panginoon, na lumapit tayo sa Kanya, tayong mga napapagal. Yun ay paanyaya ng Lord kung saan dumarating ang tao sa may mga problema, and then alam ng Lord na ang tao ay daranas sa mga problema. Kaya nandoon na agad yung paanyaya niya. Kaya sa paglapit daw natin sa ating Panginoon, tayo ay mayroong kapahingahan. Gaya nga po ng sinabi sa awit 145. May sinabi po sa awit 145, verse 1. Sabi nga po rito, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Yun po, ang sabi po, hindi titigil na magpasalamat araw-araw. Bakit po? Dahil ang Diyos lang ang ating tunay na sandigan. Ang Diyos lang ang may hawak sa lahat ng bagay, may kontrol. Kaya napakahalaga na pahalagahan natin yung pagpaanyaya ng ating Panginoon sa atin. Gayon din po sa sinabi sa, balik tayo sa awit 145 ulit, na may sinabi pa po doon sa verse. May sinabi pa po dito sa verse 18. Ang sabi niya rito, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pag tumawag sa kanya'y tapat at totoo. Ano po ang sinabi? Nakahanda raw po ang Panginoon na tumulong. Nakahanda ang Panginoon tumulong sa mga taong matapat na tumatawag sa Kanya. Ano po ang tinutukoy doon na tapat? Tinutukoy po doon na yung pagtawag mo ay meron kang pananampalataya or nagtitiwala ka sa Panginoon na kayang gawin ng Diyos ang iyong kahilingan sa Kanya. Kaya sabi niya, tumutugon ang Panginoon sa tapat na tumatawag sa Kanya. Kaya ang Panginoon ay makikita po natin yung kadakilaan ng Panginoon na nandoon yung, lalo na po yung sitwasyon na punong-puno. Para bang isang buo lang na kadahilanan na ginagawa ng Diyos dahil mahal tayo ng Panginoon. Walang sukat yung pag-ibig niya sa atin. Kaya ganun na lang siya mapagbantay sa atin. Pag nanghihina ka, meron ang Panginoon na panawagan. Kung ano ang sitwasyon, sabi nga ang ating Panginoon o ang salita ng Diyos ay mistulang salamin sa atin o salamin natin. Dahil kung ano yung nararanasan natin, ay nababasa natin sa kanyang salita. At kasi subok ko na po lalo na po itong lumapit ka sa akin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal. Naranasan ko na po ito sa buhay ko na sabay-sabay, problema, minsan di ka maintindihan dahil sa mga sitwasyon. Ranas ko po yun. At naranasan ko na talagang umiyak sa Panginoon. At doon sa ginawa ko na yun, nagbasa ako uli ng Bible. Yun na ang mga ibinigay sa akin. Kaya yung bang magkakaroon ka ng kapahingahan sa kalooban mo. Totoo po yan. Kaya sabi nga po dito, sa
Isaiah uli, chapter 40, may sinabi po rito sa verse 28 to 31. Sabi po rito, tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo? Na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo, at tila di pansin ang iyong kaapihan. Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatataro. Ang mga mahina't napapagal ay pinalalakas. Kahit nakabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ayan po, napakaganda po ng salita ng ating Panginoon. Pinapahayag ng Lord, sino nga ba ang lumadlad, naglikha ng mga bagay-bagay na binanggit doon sa binasa natin mula sa verse 28 hanggang 31 ng Isaiah 40. Nandoon kung ang agila daw ay napapagod. Pero higit na ang tao pag siya daw ay nagtitiwala sa Panginoon, magpapanibagong lakas. Kahit na anong gawa mo, anong paglilingkod mo, hindi ka mapapagod. Kaya napakahalaga po na pagtitiwala sa Panginoon. Nakaranas tayo ng tila baga medyo naapektuhan ng mga kapaligiran, lumapit tayo sa Panginoon. Yun lang ang solusyon, lumapit. At sabi ng Panginoon, ang pangako niya, ang lahat na lumalapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. Kaya malayang malaya ho tayong lumapit sa Panginoon. Hindi ka na, makalimutan mo na lumapit sa tao. Huwag mo lang kalimutan na lumapit sa Panginoon. At tiyak na ang Diyos ay sapat sa lahat. Kaya ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Kaya purihin po ang Panginoon. Gayon din po sa sinabi po sa Santiago chapter 4 verse 6. May sinabi po sa Santiago chapter 4 verse 6. May sinabi po rito, ngunit higit na malakas ang tulong na ibibigay sa atin ng Diyos sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Yan po, pag ang isang tao lumapit sa Panginoon, ay tanda na ng pagpapakumbaba. Nagpapahayag ka na di mo kaya to, kaya ka lumapit sa Panginoon dahil humihingi ka ng tulong, ibig sabihin hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Kasi nauunawaan mo na ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon. Kahit na kaya mong gawin yan, kahit na kaya mo physically, pero pag walang gabay ng Diyos, bigo ka pa rin. Pag binasa mo ang Old Testament, mababasa mo doon, pag wala ang gabay ng Diyos, kahit na napakahirap mahiwaga, kaya mong arukin. Bakit? May Diyos na gumagabay sa iyo. Kaya purihin po ang Panginoon. Gayon din po sinabi sa Revelation chapter 3 verse 20. Ano po ang sinabi sa Revelation chapter 3 verse 20? Sabi po rito,
tinuturuan ko't sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga magsikap ka, pagsisihan mo, talikdan ang iyong kasalanan. Ano po ang sabi? Bilang tayo mga anak ng Diyos, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo lumapit sa Kanya, paano tayo mamuhay bilang lingkod niya, paano tayo manalangin na magpakumbaba. Doon natin makikita na yung lahat ay ginagawa ng Panginoon. Sabi nga, bilang iniibig tayo ay tinuturuan at sinusupil tayo. Gaya na lang nito, gaya po, di ho ba sinabi po doon sa Philippians chapter 4 verse 6 na huwag tayong mabalisa, bagkus manalangin tayo. At manalangin na may pasasalamat sa ating Panginoon. Pinakita doon na ang tao, marami tayong kabalisahan. Ang kapanatagan natin ay sa Panginoon. Kaya ano ang itinuro niya? Manalangin. Sa paanong paraan, lumapit ka sa Panginoon. Nandoon na yung paanyaya niya. Kaya sinusupil ng Panginoon ang kanyang mga tinuturing na anak. Gayon din po sinabi sa aklat ng doon sa Revelation nga na bilang tayo iniibig, tinuturuan ho tayo ng ating Panginoon. At nais ipahayag sa atin at nais ipaalala sa atin ng Panginoon. Kasi yung may iba kasing tao nakakalimot doon sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, na siya ay nagdusa para sa lahat ng tao, para tayo ay makalapit sa Kanya, tayo ay pawalang sala ng Diyos. Ang ilan ay nakakalimot, kaya nandoon yung bang hindi masyado pinahahalagahan, yung iba kahit nakakilala na sa Panginoon, para bang digma lang. Minsan nga nalungkot ako dahil may nakausap ako na nung minsan akong nagyaya sa kanila sa gawain. And then, ang sabi, bago pa lang po ang kamarin. Tapos sabi ko sa kanila kung pwedeng maanyayahan sa Bible study. Kasi Bible study pa lang naman. Nalungkot po ako sa sinagot sa akin. Dahil sabi niya sa akin, ano ba ang pagkakilala mo sa Panginoong Hesus? Sabi ko sa kanya, ang pagkakilala ko sa Panginoong Hesus sa ngayon, ayon sa sinabi sa John 3:16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, walang iba si Jesus Christ, para ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi ka ako sa Acts 4:12 na kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lang ang ibinigay. At sagot niya sa akin, nalungkot ako dahil ang sagot niya sa akin, talagang obligasyon ng Diyos na iligtas ang tao. Kaya ka nilikha niya para iligtas ng Diyos. Maglingkod ka sa hindi, ililigtas ka ng Diyos. Para bang doon sa usapin na yun at sagot sa akin, hindi na muna ako nagsagot sa kanya. Ikinat ko na lang. O sabi ko, sige, siguro sa hindi pa panahon. Marahil may nakatakdang panahon para diyaan at maanyayahan ka namin. Kasi pag sumagot pa po ako, mauuwi kami sa pagdidebate. Kasi yung kasalita niya lang na kahit di raw maglingkod, obligasyon, gampanin ng Diyos na iligtas ang tao. Kaya nakakalungkot po. Yun ang sinasabi ko na hindi nila pinahalagahan yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo, yung pagtubos ng kasalanan natin. Pero sa mga nakakaunawa at nagpapahalaga, kahit na nahihirapan na, pagod ka na ba? Sa totoo lang,
Minsan nga, kahit isip lang, napapagod, di ho ba? Kahit nasabing napapagod tayo, pero meron tayong kapahingahan. Meron tayong kagalakan. Ang kagalakan na bigay ng Diyos, hindi ito katulad ng bigay ng sanlibutan. Ang kagalakan mula sa Diyos, kahit anong sitwasyon ng buhay mo, nasa puso mo, yung kagalakan. Kaya, sabi nga po, ang pag-ibig ng Diyos ay walang sukat. Ipinakita po yan doon sa Romans chapter 8 verse 35. Nasabi nga doon, sino ang makapaghihiwalay? Samahan niyo po ako, buksan po natin yung Roma. Sabi niya, Roma 8. Habi po rito, 35. Sabi niya, labo ng mata ko, labo ng salamin ko. Sabi po rito, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Ayon sa nasusulat, alam na alang sa iyo, nanganib kaming mamatay buong maghapon. Ibinilang kami sa mga tupang papatayin. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Pero ipinapakita na ito ay salita ng Diyos na ginanap ng Panginoon. Di ho ba? Nagkatawang tao ang Panginoon. Ano ho ang naranasan ng Panginoon na mga kahirapan sa mga tao? Nandoon yung hanggang sa humantong sa pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero habang sinasaktan, habang ipinapako ang Panginoon doon sa krus, ni minsan hindi binitawan ng Diyos ang pag-ibig sa iyo, pag-ibig sa akin, pag-ibig sa buong sanlibutan. Nandoon inihayag niya na ganun tayo, walang sukat ang pag-ibig niya. Sa totoo lang, minsan, pag sa tao, kahit mananampalataya na, talagang dumarating ang minsan, parang nanghihina, physically, pero may sinabi ang Panginoon, may sinabi si Jesus Christ mismo sa book of Mark, chapter 14, 36, kung di ako nagkakamali, may sinabi po roon, nung sila ay manalangin, inutusan niya sila Apostol Pedro na manalangin. Ang sabi ni Jesus, manalangin kayo upang di madaig ng tukso. Ang laman ay mahina, ngunit ang espiritu ay malakas. Ibig sabihin, itong katawan natin, once na tayo ay may problema, tayo ay may mga alalahanin, ang katawan natin, naapektuhan nito, nadadala tayo ng kawalan, nadadala tayo ng kahinaan. Pero, ang sabi ng Panginoon, ngunit ang Espiritu ay malakas. Ibig sabihin, papasok na naman tayo doon sa book of Matthew 11:28 na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod. Kaya mga kapatid kong minamahal, sabi nga sa awit 62, verse 8, may sinabi po rito sa awit chapter 62. Sabi po sa awit 62, verse 8. Okay. Sabi po rito sa verse 8, sabi niya, sa verse 8, mga kababayan,
Sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang iyong pasaning ngayon dinaranas. Siya ang kublihan sa ating lulunas. Ano po ang paanyaya ng Panginoon? Mga kababayan, ako yun, ikaw, tayo lahat, na lumapit daw tayo sa lahat ng oras sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos sa paglapit natin. At sa Kanya raw natin ilagak ang lahat ng suliranin nating dinaranas ngayon. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid kong minamahal, pagod ka na nga ba sa ating hinaharap? Kapatid, sabi nga, okay lang na mapagod, pero hindi tayo susuko. Minsan, nabibigo tayo, wag lang tayo umayaw. Tuloy at tuloy lang. Kahit na marami tayong napagdadaanan, tuloy-tuloy lang dahil ang maglingkod sa Panginoon. Sabi nga sa Revelation chapter 14, verse 13, last verse ko na po ito. Dito po ako magpo-conclusion. Sabi po sa Revelation 14, napakaganda po nito. Ang sabi niya, at umpisan ko po ng 12, kaya't kailangan magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananalig kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mula ngayon mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Tunay nga sabi ng Espiritu, magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal, sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, ang sabi dito, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Purihin po ang Panginoon. Pag tayo ay naglingkod sa Panginoon hanggang kamatayan, may tiyak na may gantimpala tayo sa Panginoon. Sabi nga sa Revelation 22, sa pangako ng Lord, ano ang sabi niya sa 22 verse 12? Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. To God be the glory po. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po. Tunay nga, O Diyos, bilang nasa katawan tao, nakakaranas kami ng kapaguran. Ngunit hindi po ito, Panginoon, itatak mo po at iukit sa aming mga puso, Panginoon, na hindi ito dahilan para kami ay sumuko. Kundi gawin namin ito, Panginoon, na maging hamon sa aming buhay, Panginoon, na kami ay magpatuloy. Dahil mayroon naghihintay na tagumpay, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Salamat sa paanyaya mo sa amin. Gaya ng sinabi mo, Panginoon, na kami ay lumapit sa iyo, Panginoon, na may pagtitiwala, na kaming may mga suliranin, at kayo, Panginoon, ang tutugon nito, O God. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga salita mo. Purihin ka, Panginoon.